na ipanganak dito sa lupa. Ito yung first na Christmas. And then, straight to the, tayo sa point na kailangan nating alalahanin sa pagdating ng Christmas, itong Christmas na to, is first point ko is Christmas is about the good news that the Savior has come. Amen. Dapat natin alalahanin na si Jesus ay dumating nitong Kapaskuhan na to, na kung naintindihan natin ang message ng Christmas, yun nga, ipababalita natin ito tulad nung nangyari dito sa verse 8, sabi dito, "And there were shepherds living out the fields nearby, keeping watch over the flocks in the night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, 'Do not afraid. I bring you good news of great joy that will be for all people.'" So makita natin dito na may angel na nag-appear sa mga shepherds dito. And then this is the good news ng Christmas na that Jesus is born. So yun, busy ang mga tao ngayon sa mga gagawin, mga gift, mga shopping, sinabi nyo kanina. Pero ang alalahanin natin, ang pinaka-real reason ng Christmas is yung good news. What is the good news? That Jesus, yung good news na sinabi dito ng angel is Jesus was born. And Christmas time is the best, although every day is the best time to share Jesus. Pero itong Christmas na to, parang the best na pwedeng i-share si Jesus sa family natin, sa mga hindi pa nakakilala kay Jesus. Ako po, ang testimony ko dyan, yun nga, hindi ko may pakilala sa mga family ko nang maayos ang Jesus na kilala ko. Pero dumating yung Christmas, so nag-gather kami. Sabi ko, mag-pray ako at i-share ko sa inyo kung ano ba si Jesus. Ano ba kung bakit siya dumating, anong dahilan ng Christmas. So ito po yung time na parang binigay sa akin ng Lord para i-share si Jesus. So although every day nga na pwedeng i-share si Jesus, pero I think Christmas is the best. Yung pagkakataon na i-share natin ng good news. So makikita din natin na sinabi sa Colossians 1:26 that Christ is hope. Si Christ lang ang hope ng buong mundo. At yun ang isa sa pinakamagandang good news na naisulat dito sa may Colossians. And then second point, Christmas is about worshiping Jesus. Maalala niyo po ba yung wise men? Di ko Three kings. yung three kings na siya sabi. Ang three wise men po na to is galing pang Syria to Bethlehem. At ang distance nun is almost 500 miles. Lakad siya. Pwede na nilakad o may camel. Pero makita natin sa distance pa lang is sobrang layo. Pero para makita lang nila, ma-worship nila si Jesus, sinacrifice nila yon. So tayo din as Christians, we should be willing to engage this Christmas or every day sa pag-worship natin sa Panginoon. And the best worship, sabi nga is, sinasabi sa Romans 12:1, that your life, ang buhay natin is the best worship to God. Although ang worship is kumakanta tayo sa Panginoon, pero sabi sa Romans 12:1 is offer our bodies as a living sacrifice, holy and blameless to the Lord. So ang buhay natin mismo is a part of worship. Anong ginagawa natin, buhay natin sa Panginoon. And third, Christmas is about the cross. His birth is not the main reason of His purpose, but the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. So, importante itong birth ni Jesus, pero ang ultimate na purpose ni Lord is about the cross, yung death and resurrection ni Jesus Christ. Dahil sabi nga, 'di ba, kung hindi namatay si Kristo, our faith is in vain. So kung hindi namatay at muling nabuhay si Jesus, ang faith natin ay walang saysay. Kasi si Jesus lang ang namatay at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. The ultimate purpose is the death and resurrection
for the remission of our sin. The pathway of our salvation is the death and resurrection of Christ. Sabi. And may quote dito na sinabi dito na the best thing that could ever happen, the worst thing that ever happened was the best thing that could ever happen. So, ang pinakamatinding nangyari sa Panginoon ay namatay siya, muling nabuhay. Pero yun din ang pinakamaganda na nangyari, pinaka the best. So, this Christmas, yun nga, busy tayo sa family, but wag nating i-neglect yung good news, sharing to others the good news, and then worshiping through our self, kasi maraming temptation na naman sa pagdating nitong Christmas, di ba? Maraming yaya ng mga kaibigan, iba't ibang yaya. Pero sabi dito that this is our proper worship, kung paano natin ano yung ginagawa natin sa Panginoon. And Christmas is about the cross also. So ilalahanin din natin ang ultimate purpose ni Lord sa ating buhay itong Christmas. Amen. So short lang. And yun nga, na-bless din ako doon sa sinabi ni Pastor Jun Ang. Sabi niya doon na yun nga, God loves us unconditionally, but through Christ. Dahil sa Panginoong Jesucristo, kaya na tayo minamahal ng unconditional. So wala na yun sa ano, pero gusto ko lang din i-share. Kayo din po Pastor, kung tama yung sabi ni thank you Pablo for sharing. Next na sharing natin, next na si Tito Eli naman na mag-share. Siya naman mag-lead ng January, dito, first Thursday natin. Pa-New Year, mag-a-assign na ako ngayon ng kwan para matulog tayo. So yung just to follow up on yung sinabi ni Pablo. Kasi sa kultura natin, pag Christmas talaga, itong lalo si Erna. Si Erna, pagka Christmas, ay, ang dami kong regaluhan. So pupunta na sa outlet, pupunta sa magtitingin-tingin na. Yun yung business ba? Yung parang ang nakasanayan natin na pag Pasko, yung time na magbigay. Diba? Mabuti naman yun, maganda naman tayo din ay nakakapagpasaya ng ibang tao. No? Pero natin kalimutan, no? Yung purpose ng Christmas ay ang Diyos ang nagbigay sa atin ng ating mga yung